Pag-ano kayo. Amen. Amen. O, si Nalin. Nalin, ano ang fire? Kasi ano ka, bumbero ka eh. Ano ba ang fire, Nalin? Pag pinindot mo yung S. Naka-duty kasi ako eh. Medyo may ginagawa ako. O, sige. Mabilis na lang. Ano ba ang ano? Ang fire of God for you? As a bumbero, ano Ayun. ba ang fire to? Sabi nga nila, di ba, once na nawala ang fire na to, parang wala na rin. Oh, eto, for me ha, once na nawala ang fire na meron. Once na nawala ang fire kay God, parang wala na rin tayong saysay ba? Eh, Ano ang fire? dapat mas lalong ano, alagaan ito. Ito yung, ano ba yun? Yung fire na, ano ba yung fire sa ano? Sa, Oo. sa bumbero. O, sige. Eh, bilang sa bumbero naman kasi, hindi dapat magkaroon ng sunog. Di ba, nila? Hindi. Hindi kasi dapat kailangan magkaroon ng ano. Sa amin naman, dapat i-maintain na yung sugar na nasasakupan mo. Walang marespondihan na sunog dahil isa sa pinakadelikadong mangyayari dito sa ano sa property ng isang tao. So siguro sa faith of God naman, ito naman yung isa sa pinakamahalaga na kailangan ng isang Kristiyano. Amen. Kasi kung walang fire sa puso mo, hindi mo masasabing tagasunod ka ni Lord. Ganun. Amen. Okay. So, Sa yun. Atila. Very good answer daw po, ma'am. Bumbero, ma'am. Atila, ano ang fire po, Atila? Ano, sa akin, ito yung gift ni God. Amen. Ito yung gift ni God eh, ano yan sa'yo, pababa. Which is, bilang tao, responsibilidad mo naman na pagliyabin yun, yung fire na binigay niya. Yun Amen. yun para sa akin. Amen. Gaganda ng answer nyo. Asa Tirika? Tirika, ano ang fire of God? Hello. Fire of God. Ano daw ang fire of God? Sakit siyang ko. Fire, ano? Ano daw? Ano ba? Blanco na. Sabi, it represents God's power and Holy Spirit. Amen. Ang ganda ng sagot nyo. Thank you. Okay. Thank you po. Nakikita niyo pa yung ano, yung slide? Hindi ko alam kung paano makita yung slide siya kay sarili ko eh. Nakikita niyo ba yung slide? Oo. Bakit di mo makita yung sarili mo, nakikita ka namin. Ewan ko nga eh. So ito. So fire means in Bible. Ito yung meaning ng fire sa Bible. Although maraming meaning yung fire. Ibaba mo, nakatakip, hindi na makita. Sige po. May nakaharang po black. Yan, nakaharang yan. Ito. Paano ba ito Mm. tanggalin? Ah, Ano ba yung gamit mo? Laptop? out of routine. Opo. Out of time na daw tayo. 10 minutes na lang. Basta yun na yun. Andali. Hintayin nyo na lang. Lalabas na yun. Wait lang. Paano ba ito itaas? Ayan, tanggalin. Ayaw? Di ko na kasi nagagamit to eh. Matagal. Buti nga gumana pa, di ba dati na-hack to? Uy, alika dito. Paano ka ba umalis dyan? Uy, ayaw umalis. Hayaan nyo na. Continue. Sige. Continue. So, fire means, ayaw lumaki. Hindi naman lumaki.
Okay. Sa gitna na yung blank. O eto. Ayan. Yan. Okay. Nakita niyo na? Yung isa hindi. Oh, I-drag basta mo pababa. pababa. Hindi ko madrag ate eh. Paano ba i-drag? Paliitan mo na lang po. Ayan. Liit pa ng bahagya. Ayan. Kami yan eh. Nawala. O ayan, ayan na. Mukha mo na. Dapat pala i-screen yung ano ko. Si-share ko. Oo. Ano ba Ayan. sinishare mo? Ano lang, yung mismong PDF ba yun? O sige na, ito na. Nakita niyo na? Okay na. O sige. Sa Bible, wala tayong oras, 8 minutes na. So sa Bible, ang fire means, ito lang yung na-search ko pero marami tong meaning. Marami pong meaning ang fire, ang apoy. Number 1 is the Holy Spirit. Aba, ayaw ko gumana. Sister Holy, isang L lang. Ay, sorry. Naging double. O basta Holy Spirit yan. So, yung pangalawa is God's presence. Tama yung sinabi niyo kanina. Tama yung sinabi ni Nalin, saka ni Ila. Tama yung sinabi niyong lahat. Kasi, once we receive Jesus Christ, yun yung pinangako niya, di ba? Magkakaroon tayo ng Holy Spirit. So, yun yung tinatawag din nating apoy. Kaya nga, sabi ni An, kapag, hindi ko lang kung sino nagsabi, pag malakas yung faith natin kay God, minsan katatapos lang ng retreat, di ba? After ng retreat natin, mga kabataan, talagang lalakas ang pananampalataya. O babait, nag-uurong. Araw, 3 araw. Ayun nga, 2 araw, 3 araw. Aba, pang-4 na araw, nawawala. Ano pa? Sabi ito, God's power. Fire means God's power. Fire means God's anointing. Number 5, God's transformation. Ito yung way also na kung paano tayo nagta-transfer. Parang sabi nga sa 2 Corinthians na all the past is gone and the new has come. Sabi pa dito, God's cleansing. Tapos may tanong pa tayo ulit. Do you remember when did you accept Jesus? Nanay, mabilisan lang. Do you remember? Ano ba yun? Naalala niyo po ba kung kailan niyo tinanggap si Jesus? Ay, matagal na yun. Hindi na. Kailan po? Mga anong taong kayo? Mga December yun eh. Nung nasa Imelda. Uy, 19. Melda. Oo na, nasa 1994, 95. Ganun. Alam ko 94 o 93. Naalala pa ni Mother, oh. Mga ganun, 93. Amen. Si tatay. Tatay, naalala mo kung kailan mo tinanggap si Jesus? Yung sinabi sa altar na, tanggapin niyo si Jesus. Tapos ikaw, di natanggap ko si Jesus. Tapos naramdaman mo sa puso mo na si Jesus na ang iyong tagapagligtas. Nabaptismo ka ba, tatay, sa tubig? Nabaptismohan ako nung panahon na bata pa ako, sakto naman. Hindi naman sa Methodist eh. Hindi, yung, di ba nag-i-encounter tayo dyan? Na ganun ka? Nag-baptism ka dyan? Methodist? Aba, Sa magpabautismo ka, tay. Sa Iba encounter, kay Elijah. Nabautismohan siya ng encounter, te. Hindi sa tubig. Hindi, yun nga po, yung, di ba kapag last, di ba, encounter, post-encounter, tapos pre-encounter. Yung pinakadulo nun, yung kapag binigyan na ng certificate yun, nababautismohan. Oh, di maganda. Yung mga kabataan. Iba po kasi ang bautismo ng bata
sa bautismo nang nakakakilala ka na kay Jesus. Nasa gitna ka, nasa gitna ng pool. O, tatay ikaw, kailan mo tinanggap si Jesus? Hindi ko paano hanggang si Disney ko. Hindi na daw po matandaan. Okay. Dapat tandaan mo yun, ha? Importante yung tatay. Yun yung tinatawag nating pangalawang buhay kay Jesus. Nung una, nung pinanganak ka, yung pangalawa, yung tinanggap mo si Jesus kasi bago ka ng tao. Ikaw, Anan, 2016 po, nung unang institute. nung unang retreat. Unang retreat mo yon? Apo. Oh, 2016. Ikaw, Nalin. Ako, September 5, 2011. Oo, nauna ka pa sa akin? Oo, mas matanda ako sa iyo, joke. Hindi, kaya hindi. Pagdating pa lang nila Pastor Elijah. 2011. Aba, 2012 ako. Ikaw, Hmm. Ila. April 16, 2012. Oo, parehas tayo. Ikaw, Ate Rica. December 2005. Woohoo! Talaga? CI. Ayan ang Okay. pinakamatagal. 2005 yung Ate Rica. 2005. So ako ano? CI pa yun kasi. Oo nga, di ba? Mga Magaling yan. 15 years old pa lang ako noon. Di ba? Pero at least I need to natatandaan natin. renew it. Amen. So kaya tayo nandito. Yung ano natin, di ba, yung topic natin, yung mga bagay na pumapatay sa apoy na galing sa ating Panginoon. So, ba't ganito yung laptop ko? So may isa pang question. Ano yung naramdaman nyo after nyong i-receive si God? I-receive si Jesus Christ that time? Yun aalala niyo yung nararamdaman nyo nung after nyong ma-receive na. Okay, Lord, I give up. Ikaw na talaga yung tagapagligtas namin. Ikaw na talaga yung tagapagligtas ko. O mabilisan, nanay, yun aalala mo talaga. Masaya. Amen. Masaya yung pagtanggap. Para kang walang problema. Amen. O tatay, Ako naman, nung tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, naramdaman ko ang masiglang pangatawan, masaya at malakas kahit na nag-iirap ang lupang katawan. Malakas kahit nag-iirap ang lupang katawan sa ibang bagay. Kapag tanggap ko sa Panginoon, o si Nalin, ay si Ila, ay si Anan. Siguro. Isa talaga rin. Ano po, magaan sa pakiramdam. Tsaka, masaya sa puso. Amen. Si Ate Nalin. Si Nalin.